Magandang araw sa inyo mga kapugi. Pinagpatuloy namin dito ang paggawa ng unang palapag dito sa ating treehouse. At may mga bunga na din ang mga tanim namin dito sa taas ng bundok. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Madaling araw pa lang ay bumuhos na dito ang malakas na ulan mga kapugi. Kaya maputik na naman at madulas dito ang dinadaanan natin sa taas ng bundok. Hindi na naman naka-spray dito ang aking binan ng foliar fertilizer na magpapadami sana ng bulaklak ng ating tanim na pakwan. Kaya ang ginawa niya lang dito ngayon ay ang maglagay dito ng abono sa tanim niya sitaw. Tapos ang ginawa ko naman dito ay nagputol ng mga sobra na kahoy dito sa ginawa natin treehouse. Marami din kasi nagre-request na tanggalin ko daw ang mga sobra para malinis at maganda daw tingnan itong ating treehouse. Pero yung aalisin lang natin yung kaya lang natin abutin mga kapugi. Aray! Oops! Yung iba mga kapugi, hindi natin kayang abutin ng lagari. Ito, nababasa siya ng ulan tsaka nabubulok tapos tinubuan ng mushroom. Kinakain ba to pa? Ini, mushroom ini oh. Ini sa taas oh, sa akin oh. Kinakain ba itong mushroom na ito? Ha? Ginagulay din to? Ha? Oo. Ang kinakain daw yan mga kapugi, sabi ng aking bintan. Pero ako hindi ko pa na-try ito kainin mga kapugi. Gusto ko sana putulin yan eh, kaso hindi ko abot. Delikado, baka mahulog tayo dito. Tataas ito mga kapugi. Ano sila may ito na, mushroom. Bala itong sanga mga kapugi ay hindi ko muna tinanggal para maililim dun sa second floor natin. Kasi kapag hapon, kapag mainit dito, kasi sinaga ng araw yung ating second floor kaya mainit dyan mga kapugi. Kaya pagkatapos ko magalis ng sobrang nakahoy dun sa itaas, ay pinagpatuloy na namin dito ang paggawa ng unang palapag kaso hindi umaayon sa amin ng panahon. Kaya tamang silong na lang muna kami dito sa ibaba ng treehouse at tamang kwentuhan at pinaplanuhan kung ano mga gagawin namin mamaya pagka tumila na ang ulan. Kuha lang tayo doon sa area ng bilog. Dito na natin pagputol-putulin. Pwede ba ga? Hindi mo man batal. Natigisaro lang na kawayan. Pag kulang, wala tayo sa iba. Taga pa ng hangin. Ipitin natin ng wala. Lalagay din tayo. Ito. Open na lang yan. Ay, kaya yan. Dali, dito, yan.
Oh, pantay siya ho. Oh. Ah! May sigad dito ah. Oh. Ano? Oh, ano? Oh. Diba? Natawa ako dito mga kapogi dahil sa sinabi ng aking binan na pwede na daw mag-alaga ng baboy dahil meron na daw kulungan dito sa baba ng ating treehouse. Ay nako, talaga yung tanim natin to pa. Sira talaga yung tanim natin doon. Grabe, basang-basa na dito mga kapugi. Mahirap dito gumalaw dahil putik na putik yung pa natin. Yung nilalakaran namin dito. Lapit na matapos ang kulungan ng baboy dito sa baba ng ating treehouse. Kulungan daw ng baboy ito, sabi ng aking biyanan. Dahil sa hindi na matiis ang lamig dito sa taas ng bundok mga kapugi, kaya tinigil na lang muna namin ang paggawa doon sa baba ng ating treehouse at nagpainit na lang ako dito ng tubig. Say don't see ng hangin. Nakakabanas lang. Yun yung mga pangyayari. No? Dito yung reserva natin na gasket. Inantay na lang namin dito tumila ang ulan mga kapugi bago bumaba na dito ng bundok. Hindi din kasi kami makapagtrabaho dito ng maayos dahil basa at maputik dito ang lupa. Habang nag-aantay ay nagkape na lang muna kami at ipagpatuloy na lang namin ulit ito kinabukasan. Tamang kape lang muna kami dito ng aking binan sa malamig na panahon mga kapugi. Bale ito yung mga kapugi ay lalagyan natin ng pintuan. Ngayon ang problema natin ay naubusan tayo ng kahoy na matuwid. Yan mga maliliit yung mga kapugi. Ito maliit din. Maganda sana ito matuwid kaso maliit. Kaya alanganin na ilagay natin dyan. Dapat kailangan dyan yung matibay na kahoy, yung medyo malaki-laki. Katulad ng ganun. Pero wag na muna natin yan igalawin dahil baka ano pa yung balak ng ating biyanan dyan na kung paano siya gumawa ng
pintuan. Yung nagplano nito, yung aking biyanan, kasi ito yung gusto niyang style ng pahingahan niya mga kapugi. Bale, hindi pa natin ito ganong tinapos. Siya kasi yung nagdidiskarte dito kung paano niya gawin yung kanyang pahingahan dito sa ibaba ng ating treehouse. Bale, ang ginawa ko lang muna ngayon ay naglagay lang muna tayo ng kahoy na pwede paglagyan ng ating pintuan. Tapos dito, para sa sunod namin na gagawin ay kukuha na lang ng kawayan para may dingding na dito mga kapugi. At in-extend lang namin ito. Nag-extend lang kami dito ng dingding, hindi namin dinikit dito. Para kapag magduyan sa dito ay maluwag lang mga kapugi yan. Diba? Yan yung kanyan. Tapos ang purpose dito talaga mga kapugi ay lagayan natin ng gamit. Example, mag-harvest kami dito ng pakwan. Dito namin ilagay yung mga bunga. Mga gamit na pantanim, abono, yung mga asadol, katulad niyan. Dito natin ilalagay para hindi makalat mga kapugi. At dito din yung pahinga ng aking biyanan. Tapos ang balak pa namin dito mga kapugi ay maglalagay kami dito ng bubong. Mag-extend kami dito ng bubong para hindi mababasa dito sa ilalim. Dito mga labalaw. At ang gagamitan namin dito ay anahaw lang. Hindi kasi tayo makakagawa dito ng maayos dahil palagi dito maulan mga kapugi. Ngayon lang dito uminit. Yan, mainit na oh. Kaso, depende yan mamaya kung uulan na namang hapon. Basa pa nga yung kwan dito ngayon, yung lupa. Kaya mahirap gumalaw. Tapos ay medyo malaki na yung bunga ng ating tanim na pipino mga kapugi. Yan. Tapos dito maraming bunga. Parang pala bunga to. Yan oh. Maraming bunga. Ang ganda. Kahit maulan dito, okay lang no. Ang dami oh. Ang daming bulaklak. Bunga na rin yung mga iba. Yan, yan. Yan. Maraming bunga. Masilan kasi ang pakwan mga kapugi sa ulan. Dapat kwan lang talaga. Hindi siya masyadong hindi na ulan araw-araw. Pag lagi kasi itong nababasa mga kapugi, hindi kagad ito umasinso na maayos. Kung hindi lang sana tuloy-tuloy ang pagulan dito mga kapugi, maganda na sana ang usbong dito ng ating tanim na pakwan. Yan itong sitaw namin. Tapos mayroon din kami dito kamuting kahoy. Meron na kaming pinya. Yan, matataba yung pinya namin dito mga kapugi. Ito na naman kami ditong luya. Sinubukan ito na aking biyanan kung maganda yung tubo dito ng luya mga kapugi. Kasi may balak din kami dito magtanim ng luya. Natanglad din kami dito. Ito lang muna yung vlog natin ngayon dahil hindi pa tayo makagalaw-galaw. Maputik pa kasi dito yung ating dinadaanan. Yan, ito yung ating upo mga kapugi. Ang ganda na ng tubo. Kagapang na doon sa taas yung ating upo yan. Tapos ito yung ginagamit namin na pandalig. Pag naubusan kami ng tubig, meron pa naman tubig doon sa ibaba ng bundok, sa sapa. Doon kami kumukuha ng tubig tapos hinahakot namin dito. Yung may tira pa ng tubig yung drum dito. Mag-tour lang muna tayo dito sa aming mga tanim mga kapugi. Yan. Maganda kaso ito. Yan, yun yung tinutukoy ko sa iyo mga kapugi. Pag laging maulan dito, ang kalaban kasi namin dito mga kapugi, yung malakas na hangin tapos laging pag-ulan. Yan. Ito maganda yung tubig tanim natin dito. Tingnan mo, ito. Kaya namatay itong ating tanim na pakwan dahil kapag sobrang lakas ng hangin dito, yan nababali yung puno. Yan, ganun yung nangyayari. Nagagalaw yung sanga tsaka puno niya. Pero minsan lang naman nangyayari yung mga kapugi dito. Katulad niyan. Sa taas kasi tayo ng bundok kaya ganun, katulad niyan. Nababaliktad yung mga panya, balagon. Kaya yun, nababalik yung ating tanim na pakwan. Ayos natin yan mga kapatid. Nababaliktad kasi ito kasi nahahangin eh. May mga pinya din kami dyan mga kapatid. Maraming pinya. Kaya kapag nag-harvest tayo dito ng pinya, pwede naman ulit tayo magluto ng pizza dito sa ating DIY oven. Hangin tsaka palaging pagulan ang aming kalaban dito. Okay lang sana kapag once a week lang ang pagulan. Yan, maganda yun mga kapugi. Tapos yung hangin yan, katulad nito. Yan ang kalaban ng ating tanim na pakwan. Mahangin yan, katulad yan. Nagagalaw. Walang nakakapitan yung katawan ng pakwan. Kaya nababali ang puno. Kaya hanggang dito na lang muna ang ating vlog mga kapugi. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.